Lungsod ng Butuan sa Agusan del Norte muling binahada sa walang tigil na pag-ulan. Sa kuha ni News Cooper Randy Casilillo, abot tuhod ang baha. 3 araw nang walang humpay ang pag-ulan sa Butuan City, bunsod ng low pressure area sa Mindanao. Agad binuo ng lokal na pamahalaan ang Disaster Monitoring Center para bantayan ang isinasagawang paglilikas sa mga residenteng apektado ng pagbaha. Puspusan na rin ang pamimigay ng relief assistance sa mga evacuation center. Nananatiling nasa ilalim ng state of calamity ang Butuan City. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Undersecretary Benito Ramos, ang Executive Officer ng NDRRMC. Yusek Ramos, good morning po. Good morning, Rhea. Good morning sa ating mga kababayan. May mga tauhan na ho ba kayo na tumututok dyan po sa pagbaha sa Butuan? Opo, nandyan po yung Office of Civil Defense natin. Ang regional director ko dyan ay si Miss Blanche Gobenchong. Kasama na po niya yung mga kaalyado natin sa Office of Civil Defense. Ilang pamilya na ho ba ang apektado ng matinding pagbaha dyan? 61,651 families or 309,373 persons. Out of this area, meron tayo sa evacuation center sa 31 lahat ito. 8,565 families or 44,012 na katao ang nasa evacuation centers ngayon. Magkano na po ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at sa agrikultura? Meron na ho ba tayong record? Wala pa tayong figures sa Rhea dahil kasalukuyan pa sila nag-a-assess dahil kagabi, umpisa alas 8 ay humupa, ay hindi na nag-uulan the whole night kagabi. So ngayon mag-assess tayo kung ano na yung mga nasira. We will give you the feedback. Alright, kakulangan po sa pondo, problema ho ba? Hindi naman, Rhea, dahil yung nasa evacuation centers ay tinutugunan naman ng DSWD at saka yung DOH, yung pangangailangan ng ating mga kababayan na sa evacuation centers. Yung DPWH naman natin ay tinutugunan nila yung mga lost traffic ngayon dahil sa nasira ng mga kalsada. Yusek, ang sabi po ng Pag-asa, ito nga paparating na summer, magiging maulan talaga, no? Stronger rains at sinasabi nga nila parang creeping disaster daw ang mangyayari ngayong paparating na summer. Handa ho ba tayo sa ganitong sitwasyon? Yeah, Rhea, in fact, itong yung Pag-asa, ang forecasting nila ay 21 na bagyo ang darating sa taon na ito. Itong low pressure area in between yung Palau Republic at saka yung Mindanao ay hindi nagiging bagyo. Pero marami ang dala niya na ulan. So, handa tayo ngayon na Rhea dahil nasabihan na tayo ng Pag-asa. Alright, Yusek Ramos, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Maraming salamat din, Rhea. Undersecretary Benito Ramos, ang Executive Officer ng NDRRMC.